Personal na nagtungo kanina si Naga City Mayor Leni Robredo at may approval na ho ng Commission on Elections sa bayang plebisito para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections at yung mismong plebisitong gagawin para sa lungsod ng Naga. Si Mayor Robredo ay kumpiyansa naman na mas marami ang makikiisa sa naturang idaraos na plebisito. May balita si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, inaprobahan na nga ng Commission on Elections ang hiling ni Naga City Mayor Leni Robredo na isabay sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa November 2, 2026 ang plebisito para sa ratifikasyon ng pagiging ganap na highly urbanized city ng Naga City. Kasunod ito ng pagbisita ni Robredo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa tanggapan ng poll body ngayong araw upang talakayin ang pangapaghahanda para sa plebisito. Ayon sa komisyon at sa lokal na pamahalaan ng Naga, layunin ng pagsasabay ng plebisito at Barangay Sangguniang Kabataan Elections na mapataas ang voter turnout at nabawasan ang gastusin ng pamahalaan. Sinabi ni Robredo na aabot sa humigit kumulang 50 milyon ang kakailanganing pondo kung hiwalay na isasagawa ang plebisito. Ngunit kung isasabay ito sa BSKE, tinatayang nasa 20 million hanggang 25 million na lamang ang kakailanganing gastusin o halos kalahati ng orihinal na halaga. Naniniwala rin ang poll body at ang alkalde na mas marami ang lalahok sa plebisito dahil inaasahang maraming botante ang uuwi sa Naga City para sa naturang halalan. Mula sa karaniwang voter turnout, inaasahang tataas ito sa 60 hanggang 65%. Sa kasalukuyan, nasa 119,000 ng mga rehistradong botante sa lungsod. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Naga City Mayor Leni Robredo. Submit po kami ng request sa COMELEC na kung pwedeng, kasi dapat po 120 days after the declaration. Yung declaration po was May 26. Pero nag-request po kami na kung pwedeng hindi na magkaroon ng separate, isabay na lang sa barangay elections para hindi masyadong magastos. Kasi kung hindi po isasabay sa barangay elections, parang doble yung magiging cost. Ngayon po, ni-receive ko po dito yung resolution na pumayag po yung COMELEC. Yung take ng residents. Diba? Ano yun? Malalaman natin yun during the plebiscite. So, ang role po namin, ipapaliwanag sa mga taga-Naga kung ano yung advantage na madadala nito. Samantala, sinabi naman ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na obligasyon ng komisyon na tiyaking may pondo para sa plebisito. Gayunman, sa naging pulong ng dalawang panig, nangako ang pamahalaang lungsod ng Naga na tutulong sa pagpupondo sa plebisito sa pamamagitan ng paghingi ng kaukulang appropriation mula sa sangguniang panlungsod. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Commission on Elections spokesperson Attorney John Rex Laudianco. Para po sa COMELEC, syempre, gaya nga po na nabanggit ko, obligado po kami humanap ng pondo na magagaling sa COMELEC. Pero historically po kasi ang plebisito, talagang tumutulong po ang local government units dyan. At ang sabi naman po ni Mayor Leni kanina, idadudulog niya sa sanggunian ng City Council ng Naga City para magkaroon ng appropriations. So ganoon naman po yung nangyayari. So sa lahat ng plebisito na ang pondo po ay manggagaling sa local government units, tumadaan po yan sa proper procedures ng appropriation ng respective city, municipal, or provincial councils. Matatandaang noong Mayo 26 ay niligdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Proclamation number 1267 na nagdedeklara sa Naga City bilang ika-34 na highly urbanized city ng bansa. Gayunman, nalinsunod kasi sa local government code, magiging epektibo lamang ang naturang deklarasyon kapag ito ay naratipikahan na ng mga kwalipikadong botante ng Naga City sa plebisito. Kapag inaprubahan ng mga botante ang panukala, magkakaroon ng Naga City ng mas malaking administratibong autonomy at hindi na ito sasailalim sa pangangasiwa ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur.
Ito si Bombo Ista Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.